So, welcome po sa lahat. Purihin ang Panginoon. This is Pastor June Cortez from Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries dito po San Pablo City, Laguna, at tayo po mag-i-start na ng Bible study. While waiting for others, purihin ang Panginoon. Kwento-kwento na lang tayo muna. So, praise God sa ating pong mahabang topic, at matagal natin pinag-aaralan itong spiritual warfare and deliverance. Marami na tayo na pag-aralan at please don't forget to share this recorded video kasi kailangan ng lahat ng tao makapakinig, lalo na sa paksa na ito, dahil hindi po lahat ng churches, hindi lahat ng mga pastor ay nagtuturo ng spiritual warfare and deliverance, Kasi marami hindi naniniwala, hindi tanggap, o yung iba ay ignorante sa katotohanan na ito. Pero kailangan maniwala sila o hindi, kailangan pag-aralan po natin ito kasi ito ay isa sa mga napakahalagang matutunan ng mga anak ng Diyos. Lalo na kung kayo ay magmi-minister at magmi-minister sa labas, hindi lang sa loob ng church. Ba kayo ay evangelist, apostles, prophet, or kung ano man ministry nyo, or church planter, or missionaries, kailangan maalam po kayo. Maalam kayo sa spiritual warfare at alam nyo ang ministry of deliverance. So marami na tayo na pag-aralan, at tinatalakay natin na meron tayong kalaban. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. So yan po yung iba-ibang klaseng mga demonic spirits, At merong 3 levels of spiritual warfare tayo. Ang una, yung ground level, mga kalaban natin, ground level demons. At yan po, dyan natin ginagamit ang ministry of deliverance, yung pagpapalayas ng demonyo. At yung iba, hindi naman demon possessed, kundi oppressed, kinakalaga ng Panginoon. At salamat, ginagamit ng Panginoon ang ating ministry of deliverance. Actually, ang Panginoon ang kauna-unahang nag-introduce ang ministry of deliverance. Sabi ni Jesus nung kinuha niya yung scroll, nung siya ay nagsalita sa synagogue, naparito ako. Eksakto naman yung pagkuha ng scroll, yun ang prophetic word para sa kanya, kung sino siya at kung anong mission, kung anong mandate niya. Ako'y nandito, naparito, to heal the broken-hearted, to give sight to the blind, to heal those who are oppressed by the devil. Yun ang sinabi niya, eksakto patungkol sa kanyang sarili, to heal the sick, to heal the broken-hearted, to give sight to the blind, and to preach the acceptable year of the Lord. Eksaktong siya yun, eksakto yun ang kanyang misyon. So, kaya nung siya ay, before he was crucified on the cross, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kay Jesus, nagpapalaya siya ng mga demonyo at kanyang kinakalagan, pinalalaya those who were oppressed by the devil. At yun sinabi sa Acts chapter 10 verse 38, Jesus was anointed by God, doing good, healing those who are oppressed by the devil, because God was with him. So makikita natin he was anointed by God. Bakit in-anoint siya? Para magamit niya ang kapangyarihan ng Diyos, para meron siya na power na i-release. Di ba Diyos siya? Yes, He is God, pero hinubad niya po yung kanyang pagiging all-powerful as second person of the Godhead. Hinubad din niya yung kanyang pagiging omnipresent at naging tunay na tao siya. Hinubad din niya yung pagiging all-knowing niya. At tinanong siya kanina mga God, Lord, kailan ang katapusan at kailan ang second coming? Kailan mo yung pagparito? Hindi ko alam. Ni ang mga anghel, hindi alam. Ang Ama lang ang nakakalam. At that time, talaga totoo, hindi niya alam. Sapagkat nilimitahan ni Jesus sa kanyang sarili. Ini-strip niya, hinubad niya ang kanyang pagiging omnipotent as God.
Hinubad niya ang kanyang pagiging omnipresence as God. Hinubad niya ang kanyang pagiging omniscience or pagiging all-knowing as God. At pansamantala na nilimitahan niya ang kanyang sarili. And take note, hindi po niya hinuhubad yung pagiging Diyos niya. Ha? May mga preacher, sinabi hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po nahuhubad yung kalalagayan. At kahit siya nagkatawang tao, naging tao, Diyos pa rin siya. Ang hinubad niya yung kanyang riches and wealth, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang binigyan niya ng limitation kanyang sarili na buhay siya na tulad sa tao. He identified himself with mankind. Ano? Bakit? Para ang buong mankind, lahat tayo ng mga tao, nasasama kay Jesus ay ma-identify din kay Jesus. Jesus became like us so that we might become like Him. He became the Son of Man, although He is the Son of God. He became the Son of Man upang tayong mga sons of man might become sons of God. Okay? He became poor so that we might become rich. Siya ay nanaog, nasa langit siya, nanaog siya sa lupa upang tayo ay makapunta sa langit. Okay po. At siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Napako siya sa krus. Dinala niyang ating mga kasalanan sa kanyang katawan doon sa krus sa Kalbaryo, even our sickness and disease, even our curses, dinala niya sa kanyang katawan sa krus, nabugbog siya para sa atin to set us free from those curses. Curses of death, curses of sickness and diseases, curses of sin, and curses of poverty. No? At sa pamagitan niya, we are now redeemed from all the curses of the law. So let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabing ito sa aming pong paksa, napapaksain, continuation ng aming last Bible study about the Word of God, the Sword of the Spirit. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito, that your presence is with us, your presence is dwelling in us, your presence surrounds us, and your presence is before us and behind us. Nakapaligid po kami ng iyong presensya at nananahan ka pa sa amin. Hindi ka namin malilimitahan. Sinasamahan mo kami kahit saan man kami nandoon. Thank you, Father God, sa iyo pong kabutihan at itinataas namin ang pangalan ni Jesus sa aming pong Bible study. And tonight, Lord, once again, we destroy the works of the devil. We destroy all those hindrances na gusto ilagay ni Satanas at mga demonyo. At sa pangalan ni Jesus, we paralyze the devil and all demonic spirits na nagbabalak, nagpaplano ng masama to hinder our Bible study. And Lord, you will release the captives free. You will heal those who are sick in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, our teacher. In the name of Jesus, be all the glory. At magsabi, Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon. At so, sabi ko nga, meron tayong mga kalaban, iba-iba klaseng demonyo. Plus, may kalaban din tayong mga fallen angels. No, yan ang mga tropa, hukbong ni Satanas, mga fallen angels, mga demon spirits. No? Iba yung demons, iba yung fallen angels. No? At meron silang ground level demons, meron silang occult level demons, meron silang meron silang territorial level demons. Yan yung 3 levels of spiritual warfare natin. At purihin ang Panginoon. Pag-aralan natin yung mga nakaraang panahon, hindi natin didiscuss at hahaba lang tayo dyan. No? So last week, atin po pinag-aralan yung under po sa subject din na spiritual warfare and deliverance, itong topic natin na spiritual weapons, our spiritual weapons. At inuna natin talakayin yung the authority and power of the name of Jesus. No? Hindi na natin i-reviewin yan, haba tayo dyan. Yun ang first weapon natin na pinag-aralan natin. Second weapon natin po pinag-aaralan is the sword of the Spirit or the Word of God. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Bakit tinatawag ang salita ng Diyos na sword of the Spirit? Kasi ang salita ng Diyos, hindi lang ito ipinapangaral as the gospel of salvation, no?
Hindi lang ito pinapangaral upang tayo ay tumibay sa pananampalataya, hindi lang ito tinuturo sa atin pinapangaral upang tayo ay lumalim sa kaalaman, karunungan sa salita ng Diyos. Hindi lang ito pinapangaral, tinuturuan tayo para tayo ay mag-mature spiritually, no? Kundi ito ay pinag-aaralan natin upang ating maintindihan lubos kung paano ang paggamit at kung paano natin gagamitin ang Word of God bilang espada or bilang sword of the Spirit against the powers of darkness. So, ang salita ng Diyos, kaya tinawag na sword of the Spirit kasi ito po ay spiritual weapon, no? Spiritual weapon po ang salita ng Panginoon. Parang kumbaga sa alam nyo, sa martial arts, isa sa mga martial arts din yung bahagi din yung mga martial art weapons, yung mga katana blade or samurai sword, meron nunchaku, meron tonfa, meron yung busta, marami mga mga martial art weapons, sa military, ganun din, barel, patalin, kung ano-ano. Lahat yan pinag-aaralan. Hindi lang dadalhin mo yan. Kailangan pag dinala mo yan, marunong kang gamitin, alam mo paano gamitin. Para ba sa isang pulis o sa sundalo, kaya ka binigyan ng authority to carry a weapon kasi naturuan ka na. Alam mong gamitin yan. Baka mamaya hindi ka marunong, mabaril mo pa yung sarili mo. So, bago ka pahawakan yan, natrain ka na ng gusto. Hindi pwede ibigay yung weapons na hindi ka natatrain, na mabuti. Kailangan ma-master mo yung weapon. So, ganun din ang salita ng Diyos. Hindi natin ito magagamit unless na matutunan muna natin ang paggamit at maintindihan natin ano ba talaga itong sword of the spirits o itong word of God as spiritual weapon. Okay? So, nung nakaraang Tuesday, tinalakay po natin, sinimulan natin yung part 1, then ngayong gabi ay part 2 ng tinatawag na sword of the spirit, the word of God. At pinag-aralan natin, ito konti review lang patungkol dito sa topic nito, ang pagkakaiba ng logos at saka rema. Kasi sa English word, sa English Bible translations, anumang klaseng translation sa English, iisa lang ang salin ng Word of God. Word of God. Pero sa Greek word ay mayroong tatlong klaseng Greek word ang Word of God. At ang dalawa dyan yung famous na Greek word na Word of God, yung Logos and Rema. Logos and Rema. At yan yung pagpatuloy, pinag-aaralan natin yun. At pinag-aaralan natin noong Tuesday yung differences ng Logos at saka Rema. Anong pagkakaiba ng dalawa? At kaunting review lang. Logos means the written word of God. Si Jesus man ay tinatawag ding Logos, the living word of God. At ang kabuuan ng Bible, the written word of God, the Bible, is also called Logos. Ang buong Bible. Kaya sa Hebrews chapter 2, sa Hebrews chapter 4, verse 12, sinabi doon, and the word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and even the bones and marrow, Ibig sabihin, salita ng Diyos dahil makapangyarihan, tumatagos hanggang sa pagkataong loob natin, hanggang doon sa kaluluwa at sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, tumatagos, nanunuot ang salita ng Diyos sa ating pagkataong loob, hanggang sa ito ay dumaloy din at tumagos din, even doon sa ating mga buto, mga utak ng buto at kasuan hanggang makapenetrate ito sa ating spirit, soul, and body. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Yan ang pagkakaiba ng salita ng tao at salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos may power na makapenetrate sa ating pagkatao, sa ating spirit, soul, and body. Okay. At ang salita ng Diyos, the Word of God, Hebrews chapter 4, verse 12, referring to the whole Bible, ang ginamit na salita doon at the Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword. Ang ginamit na word na Greek word doon ay logos.
Na ibig sabihin, the whole Bible is powerful, spirited, anointed, active, alive. No, meron yung translation nung araw eh. For the word of God is a living thing. Ang tindi, ano? Ang daming klase na may buhay sa mundo. Yung mga bacteria is a living thing. No? Yung mga insekto, may buhay din yan. Alam nyo, may nagsabi nga na ang mundo daw ay buhay. Ang mundo daw, ang planet Earth daw ay buhay. Ano? Who knows? Baka nga. Ay kasi in-experiment ni Dr. Emoto, yung Japanese na I think biologist yata siya, pero totoo yung kanya experiment eh. In-experiment niya yung hindi ko na pag-usapin yung cooked rice na binless at kiners, ano? Pagka binless yung rice eh, hindi nabubulok, yung kiners na rice eh, nabulok. Ano? So gusto kong idagdag yung in-experiment ni Dr. Emoto na yung tubig na kapag nagpatugtog ng heavy metal rock, yung talagang maingay, ano? Eh, nabubulabog yung tubig, ano? Nagiging abstract ang itsura sa microscope. Pero pag pinatugtog yung mga suwabe, yung mga classic music, no, yung banayad sa tenga, masarap sa tenga, no? Eh, nakikita yung forma, yung nagkakaroon ng forma yung tubig, nagkakaroon ng star-star, nagkakaroon ng magandang form, at nagiging parang art yung tubig. May ibig sabihin eh, may buhay yung tubig, ano? Nararamdaman niya kung alin yung tunog na nabubulabog siya, nararamdaman niya kung ano yung tunog na masarap napakinggan, na lahat ng klaseng music tines at iba-iba ang mood ng tubig. So, kung yung tubig parang may buhay yan, who knows, baka totoo may buhay yung tubig. Alam, merong siyang mood eh, pag nakarinig ng music. So, kung yun eh, nasasabi, it's alive. Lalo na ang salita ng Diyos. The Word of God, sinabi na mismo ng Panginoon, through the Word of God, through the Holy Spirit, that the Word of God is alive. Sa ibang translation, it is a living thing. Okay, may buhay. Naalala ko yung mother ko noon. Yung buhay pa. Ang trabaho niya, nananahi siya. No? One time, madaling araw o gabi, nananahi siya, kinuwento yun sa akin. Pagtingin niya gano'n nagbuklat siya ng Bible. No? Gabi. Abay, yung salita ng Diyos, lumutang sa harapan ng mukha niya, umangat, lumabas doon sa Biblia yung salita ng Diyos, yung mga letra, umangat. No? Umangat, nagulat siya gano'n, pikit-pikit siya gano'n, tapos mamaya, nawala na. Sabi ko, kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Okay, now, yung logos, another word sa English word ay word of God, logos. No? At another word ng English word na word of God ay rhema, R-H-E-M-A. At nilinaw na natin yan, pero konti review lang. What is the logos? Ang logos, maintindihan natin kasi kahit tingnan nyo sa dictionary ng Greek, hindi nyo masyado rin maintindihan. Lalabas sa conclusion nyo Parang parehas lang ang meaning. Hindi po parehas kasi kung parehas lang, hindi dapat isang word lang ang gina. Bakit dalawang words siya? Hindi parehas siya. Unless the Holy Spirit reveals it to us, hindi natin masyado maintindihan. At ito nga pinapakita ng Holy Spirit. So ang kagaya, gamit tayo illustration para maintindihan natin, ang kagaya ng salitang logos, kabuuan ng Word of God. Pag sinabi kabuuan ng Word of God, the whole Bible is called Logos. No? Pag doon sa whole Bible, nagbasa ka, halimbawa sa isang chapter, nagbabasa ka, tapos biglang meron talata na personal, nangusap sa puso ng Panginoon, at umangat yung talatang iyon, at nangungusap sa iyo personal, at naintindihan mo yung sinasabi ng talata, no? At very personal sa iyo at buhay na buhay, nagkaroon ka ng revelation and wisdom coming from that word. That means that logos, out of that logos, lumabas ang specific word of God, revealed word of God, na kung tawagin sa Greek ay rhema. So,
the Logos is the whole Bible. Minsan, sinasali niyan sa English word na law, law, God's counsel, or God's commandments, no? God's spoken word, or marami, ano? So, pag patungkol sa illustration, yung kabuuan is called the Logos. Halimbawa, in-illustrate natin, yung buong piano, ano? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pagka pinatugtog mo lahat, sabay-sabay, walang specific na tono. May melody, pero hindi mo makikita yung specific na note. Sabay-sabay. Yung buong notes na yon na sabay-sabay na tugtog, yung kabuuan noong piano notes ay kagaya ng Logos, kabuuan. Ngayon, pag doon sa piano ay tumugtog ka ng isang note, halimbawa do, 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 do. Dinig na dinig mo ang specific note na yon, no? Malinaw. At ganon ang kagaya ng rema. Yung kabuuan ng mga notes sa piano, Logos, yung specific na isang note na malinaw ay rema. Kagaya sa isang punong kahoy, halimbawa mango tree, yung buong mango tree ay kahalintulad ng Logos, no? Yung the whole, ano? Kabuuan. Pag ako ay tumukoy o pumitas ng isang dahon, yung isang dahon na yon ay kagaya ng rema. Okay, pumutas ako ng isang bunga ng mangga. Yung mangga na yon ay kagaya ng salitang rema. Specific, isa lang, na malinaw. No? Kinuha ko yung sanga. Yung sanga na yon is called rema. No? Sa tao, pagka sinabi, yan, ang katawan ni Pastor Jun, buong katawan ko ito. No? Ako ito, buong katawan ko. Parang ganito yung Logos, yung kabuuan. Pero pag may tumukoy, yung mata ni Pastor Jun ay malaki. Isa lang tinutukoy, that is rema. Kagaya ng rema, specific. Ang bigote ni Pastor Jun ay baluktot. Tinukoy bigote, specific na bigote, it's like rema, specific. Ang kamay ni Pastor Jun ay mayroong relo. Itong relo na bigay ng anak ko, no? Specific word, no? Specific na body parts, kamay, this is like rema. So, anything na specific, malinaw, at revealing something to you, that is rema. Okay? Pagka yung kabuuan in general, that is called Logos. So, si Jesus Christ ay tinawag na the living word, the Logos. And out of His mouth, lumalabas ang mga very sharp na salita, no? Very sharp. Kapag kayo mga hypocrite na Pharisees at nagsalita si Jesus, nasasaktan sila. Specific word, lumalabas ang specific word, ang rebuke, ano? Pag sa mga nangangailangan naman, nagre-release siya ng salita na that will edify the people, ano? Like the gospel of the King, lumalabas sa bibig ni Jesus ang mga nakakaaliw na salita, comforting words, no? Si Jesus yung Logos at yung lumalabas salita sa kanya na specific word that brings revelation, that brings comfort, that brings light is Rema, Word of God. Kaya sabi ni Jesus, my word, they are spirit and they are life. No? Tingnan nga natin sandali yan. 63. It is the Spirit who gives life. The flesh provides no benefit. The words that I have spoken to you are spirit and are life. No? Okay. Tingnan natin yung ginamit na words dito, kung ito ay Logos or Rema. No? Okay.
the words that I have spoken is yung salita, spoken word. Ito. The words that I have spoken, yung spoken, ito yung another word, di ba sabi ko, tatlo yan. Logos, Rema, at ito yung isa, Laleo. Laleo. Okay, Laleo. Pero, ano ba pronounce dito? Tingnan natin. Strong's G 2980, Laleo. 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 Ngayon, tingnan natin yung salitang word, kung anong ginamit. Sabi niya, ang salita ko espiritu at buhay. Sabi ko sa inyo kanina, Jesus is the Logos, the living word. And coming words that comes from his mouth is Rema. Tingnan natin, sabi ni Jesus, my words, they are spirit and they are life. Ano ba ang ginamit ditong Greek word? Is it Logos or Rema? Sabi ko kanina, lumalabas si bibig ni Jesus ay Rema. Tingnan natin. Sabi dito, it is the spirit that gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Kunin natin yung words. Aba, Rema. See? At tingnan natin pronunciation. Strong's G 4487, Rema. 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 Kakatuwa ito. Rema. So, yun yung siya sabi. So, ang ginamit ni Jesus, sinabi niya, ang salita ko, mga salita ko, ito ay espiritu at buhay. Yung lumalabas na salita sa kanyang bibigay ng espiritu at buhay, Rema. So, it is the Rema word of God that brings life. It is the Rema word of God that is spirited or spirit or anointed. It is the Rema word of God. So, malinaw dito, naalala ko itong panito. Ito lang hindi ko na naisama sa file ko ng Logos at Remang reference. So, hindi ko na babagitin sa inyo lahat, kulay tayo sa oras. At sabi ni Jesus, nung sinagot niya si Satanas, nung tinutukso siya, sabi ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Tinutukso siya ni Satanas, pinanlaban niya, winasiwas na ng samurai sword. The sword of the Spirit, the word of God. Tingnan natin kung anong ginamit dito na sinabi ni Jesus na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Anong ginamit ditong word? Is it Logos or Rema? Rema. Ano ibig sabihin? It was the Rema word of God na siyang ginamit ni Jesus to destroy, to drive out the devil. To cast him out. Istorbo yan. Pinalayas niya. At ang kinatakutan ni Satanas, kaya siya umalis, ay ang Rema word of God na lumabas sa bibig ni Jesus. At sinabi niya na ang tao ay hindi lang sa physical na pagkain mabubuhay, kundi maging sa spiritual na pagkain. Ano ang ikabubuhay ng tao? The Rema word of God. The Rema word of God will give you life. The Rema word of God can heal you from all kinds of sickness and disease. Yes. The word of God brings hope, brings comfort, brings joy, brings knowledge and wisdom. Yan po ang Rema word of God. It brings the revelation knowledge of God. Tingnan nyo, ang mga kulto, like Jehovah's Witnesses, Mormons, Christian Science, etc., INC, hindi sila naniniwala that Jesus Christ is God. Ang paniwala nila, tao lang. Tayo naniniwalang tao talaga si Jesus. Pero, ang pagkakaiba, naniniwala tayong siya ay Diyos din. He is the God-man, Christ Jesus. 100% God and 100% man.
He became a man para sa atin. Para tayo ay maligtas at makasama niya forever sa eternity sa kanyang kaharian. So ngayon, itong Rhema Word of God ang ginamit ni Jesus para labanan sa Satanas. Every time na siya ituturo, 3 times siya tinukso, anong ginamit ni Jesus? Word of God. Hindi opinion. Hindi siya nakipagkwentuhan. No, hindi siya umimbento ng sariling salitang opinion. Ang ginamit niya, wala siya sinalita, kundi salita ng Diyos. Yung Rhema Word of God, pinanlaban niya. Why? Because the Rhema Word of God is the sword of the Spirit. So, nagiging sword of the Spirit, ang Logos, kapag ito ay naging Rhema. O from Logos, lumabas. Out of that Logos, lumabas an specific, powerful word of revelation that is full of wisdom and illumination. Yan yung Rhema Word of God. Okay. So, yan ang Rhema Word of God. At ang Rhema rin, ang ginamit na salita, doon sa faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Rhema ang ginamit, hindi Logos. Bakit? Ibig sabihin, it is the revealed, specific Word of God that brings faith into our heart. No? Not actually the Logos. Ang mga kulto, meron silang Bible. Meron silang Logos. But, they don't have the Rhema Word of God. Yan ba lang, bakit hindi sila naniniwala that Jesus Christ is God? Kasi wala silang revelation from the Holy Spirit. Wala silang Rhema Word of God patungkol sa kadyusan ni Jesus. Okay? Alright. Now, patungkol sa creation, nung nilikha ng Diyos o ni Jesus ang buong universe, ang ginamit pong salita ay Rhema, hindi Logos. No? Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 3, by faith we understand that the world has been created, the world, the universe, at ang planet Earth, everything was created by the Word. Rhema ang ginamit. Rhema, the Word of God. So that what is seen has not been made out of things that are visible. Okay. So, ang ginamit ng Diyos sa paglikha na lahat ng bagay ginamit ni Jesus ay the Rhema Word of God. Let there be light. Sa Genesis, mabasa natin, sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Let there be world, and there was world. Lahat na sinabi ng Diyos nangyari. Sapagkat lahat ng sinalita ng Diyos na yon ay buhay na salita, it was the Rhema Word of God that created the universe into existence. Okay? So, gusto magkaroon ng malaking panampalataya? No, managana ka sa revelation knowledge of God coming from His Word. At kung tawagin ay Rhema Word of God. Okay? So, ganun din sa Hebrews 1:3. And He, si Jesus, is the radiance of His glory, the exact representation of His nature, and upholds all things by the word, the Rhema of His power. Sabi dito, hindi nagkakabanggaan yung mga planeta, lahat nakabitin sa kalawakan, hindi bumabagsak, hindi nagkakaloko-loko. Bakit? Sapagkat nung nilikha ni Jesus lahat ng bagay, hinawakan na ni Jesus ang lahat ng mga planeta at organisado na lahat. At ang ginamit ni Jesus is that powerful Rhema Word of God na nirelease niya sa kanyang bibig. Jesus Christ is God who created the heavens and the earth, who created those things that are visible and invisible. He created all things. He created the whole universe into existence. Okay. Yan ang sinabi sa Colossians chapter 1 verse 16. Okay? At sa John chapter 1 verse 3. May talata tayo dyan. Actually, ang lumikha sa lahat ng bagay, our one God with 3 divine persons, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Silang tatlo ang lumikha. Maraming passages tayo that the Father created the universe, Jesus Christ created the universe, the Holy Spirit created the universe, because these three are this one true God of the Bible. Okay. Wala tayong tatlong Diyos. Meron tayong iisang Diyos, and in our one God, there are 3 personalities, 3 persons in one God. Okay.
Sabi dito, to sanctify her by cleansing her with the washing of water by the word. Ang church daw ay pinababanal ng Panginoon sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa makatibagay ng salita ng Diyos. So, ang nagpapabanal sa atin is the Rhema Word of God. Bakit ang mga kulto sira sa tinatawag na kabanalan? Kasi meron sila logos, meron sila sariling Bible, minsan nga may sariling translation sila ng Biblia, but they do not have the Rhema Word of God or the revealed Word of God, the Rhema. Tayo meron po yan, ano? Okay, hindi, so sabi doon sa and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang nagiging sword of the Spirit na Word of God is the Rhema Word of God. Ang ginamit na salita sa Ephesians chapter 6 verse 17 na Word of God, the sword of the Spirit is the Rhema Word of God. So, in other words, ang kinatatakutan po ni Satanas is not the Logos, kundi ang Rhema Word of God. Okay? So, kahit ang Bible, ipakita nyo sa inaalihan ng demonyo, hindi matatakot yan. Pero, mula sa bibig ng Spirit-filled Christian, kapag nag-release siya ng salita ng Diyos na rema sa kanyang puso, aalis ang demonyo. Takot ang demonyo. Alam niya at nasasaktan siya because that word na yung inirelease sa iyong bibig is a powerful, anointed word of God, which is the sword of the Spirit. Ikaw na ang saksakin, tagain ng sword of the Spirit pag hindi ka nasaktan. Spiritual sword ito eh. Demonyo natin, ang mga demonyo kalaban natin, spiritual din. O di ang panlaban natin, spiritual din. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, for our weapon is not carnal, is not of the flesh, hindi physical na weapon, kundi spiritual. Na siyang gumigiba ng mga kuta ni Satanas, na siyang gumigiba at nagpaparalyze at nagpapalayos ng mga demonyo ng kapangyarihan at kadiliman. It's the Word of God, our spiritual weapon. So ngayon, ang pinapapaksay natin, how Logos can become the Rhema Word of God. Paano ba ang Logos ay magiging Rhema Word of God? Gusto kong katutunan yan. Sabi mo, yes, madali lang. Isa-isahin natin. Paano ang Logos, the written Word of God, can become the Rhema Word of God? Paano ang Logos, the written Word of God, can become the revealed Word of God, kung tawagin ay Rhema? Gusto mo ba magkaroon ka ng Rhema Word of God? Coming from the Holy Spirit, may napakaganda nun. Diyan ang gagaling ang pananampalataya. Faith comes by hearing, and hearing by the Rhema Word of God. Yan ang ginagamit nating weapon against the devil, the Rhema Word of God. Yan ang gagaling ang wisdom and revelation of God, just sa Rhema Word of God. Yan ang nagbibigay ng advice or leading sa atin, or na even ang mga prophetic word. The prophetic words are Rhema Word of God. Ang prophetic words ay Rhema Word of God na nanggagaling sa prophet of God, at sometimes hindi naman prophet pero lumalabas din yung Rhema Word of God. Kapag sa pulpit, yung ordinaryong pastor ay nagsalita at tinamaan ka doon sa sinasabi niya, may specific word na nirelease sa kanyang bibig na nangungusap personal sa iyo. Nangungusap personal sa iyo. It's either kung ikaw ay nagkakasal, nagtatago ka sa at nasasaktan ka at kinakausap ka ng Diyos patungkol doon sa ginawa mong kasalanan at nagiging malinaw sa iyo at ikaw ay naililid ka sa repentance. That is the Rhema Word of God. Pinapatnubayan ka ng Diyos, nangungusap sa personal ang Diyos to those Rhema Word of God. Yung pastor, minsan hindi niya alam, Rhema yung lumalabas sa bibig niya. Madalas ganyan. Minsan nga minsan merong isang church member kami, so malangit naman, nasa langit na siya ngayon. Nung nakausap ko noon, ang tagal niya, nung nakausap ko siya, sabi, alam niyo, pastor, nung nagkita pala kami, minsan, sabi niya,
nakakwento ako. Sabi, alam niyo naman, pastor, yun, yung buhay namin, gano'n. Sabi ko, hindi ko alam. Ano yun? Ano ba yun? Di ba binanggit niyo sa pulpit? Sabi ko, kapatid, wala akong alam. Hindi niyo na itinuloy. Hindi ko pala alam eh. Ano yun? Naku, alam niyo, meron akong experience. Nung binanggit niyo sa pulpit yan, akala ko ako ang kinakausap niyo at inire-reveal niyo yung sikreto ng pamilya namin na nangyari ay binabanggit nyo, specific, at alam kong akong tinutukoy nyo. Akala ko alam nyo yung pangyayari. Ako ay na-offend. Na-offend ako sa inyo. At ako'y tumayo. Ay kaya pala yung kapatid, na habang nasa kalagitnaan ng preaching ko, tumayo. At lumabas, akala ko naman may bibilhin lang. After ilang minutes, bumalik. Umupo uli. Sabi na, alam nyo, ako ay nandun na sa kanto. Sabi ng Holy Spirit sa akin, bumalik ka at tanggapin mo salita ng Diyos. Abay, siya dahil bumalik. Sumunod siya. At umupo uli siya. At doon lang na nalaman. Sabi, ngayon ko lang nalaman na wala pala kayong alam. Hindi ka, ako wala ko lang. Nangungusap kayo sa akin personal. Sabi ko, kapatid, hindi ko alam yun. Hindi ko na tinanong. Ano ba talaga? Baka maging marites pa yun eh. Maraming ganyan na mga church member nakikinig. Hindi ko alam na rema na yung lumalabas sa bibig ko. At nangungusap sa kanilang puso. So pagka gano'n, tanggapin mo salita ng Diyos kung ito ay masakit sa iyo. Sadya naman ganyan ang gamot eh. Buti nga, mayroong betadine na ngayon. Hindi masakit sa sugat. Nung kami bata pa, yung tinctura di judo. Tincture of iodine, yung kulay pula. At pag dark ang color, mas mahapdi pa. Pag kami open wound ka, naku, sakit. Iyak kami pag nilalagyan ng gano'n. Ngayon yung betadine, pag open wound, walang sakit eh. Mapalad yung generation yun. Kaya kasabihan nun pagkagamot, masakit. So, pag salitaan Diyos at ginagamot ka, masasaktan ka. Okay. So, and that's the Rhema word of God. Minsan naman, comforting words, na nire-reveal ng Panginoon sa iyo. At yung Rhema word of God, lumalabas sa Bible din yan, hindi yan yung isang chapter. Gano'n. Hindi rin yan yung 5 words kaagad, 5 verses kaagad. Hindi. Isang verse lang. Ang Rhema word of God, isang specific verse, specific word. And sometimes, most of the time, sa personal ko, 1 word lang. 1 word lang. Nagiging Rhema sa akin. Noong ako ay tinawag ng Diyos ang pansin ko sa salitang humility, sabi ng Panginoon, those who humble themselves are the greatest in the kingdom of God. Yung word na humility, nag-rema sa akin. Naku, gumawa ako ng research work. Pinag-aralan ko yung single word na humility. At hinanap ko sa Bible at tinignan ko mga sinasabi. Nakabuo po ako ng napakalaking pangangaral na sermon na inabot na 25 series of lesson. 25 Sundays kong pinreach sa church. Dire-diretso, 25 Sundays ang tagal kong pinreach. Na nagsimula lang sa isang Rhema word of God, yung salitang humility. Kami ko malembang sa puso ko, teka, mabigat to Full of revelation. Full of riches and wealth, itong salitang humility. At hindi ako mapalagay, ni-research ko, kasi buhay yung salita pumipintig sa aking pagkatao loob. Ni-research ko, at habang ni-research ko, God is giving me more Rhema word of God coming from that one word humility and coming from those scriptures na binibigay sa akin ng Panginoon, naglabasan ang mga Rhema word of God. Kaya nung pinreach ko sa Germany yung the power of humility, tuwa yung bishop, sabi niya, sabi nung bishop, American, Black American, sabi niya, Pastor John, I'd like you to preach to England, I'd like you to preach to Europe. Iikot daw niya ako kami mag-asawa, doon sa Europe, to preach that kind of message. Sabi niya, that kind of message, I want them to hear from you. Sabi niya, I like that message, humility. Yan ang kailangan ng mga bishops sa Europe. Asosasyon sila ng mga bishop.
So, purihin ang Panginoon. Ano pa? So, number 1, practice the presence of God. If you want that Logos can become Rema in your heart, no? Rema, Word of God. Number 1, practice the presence of God every day. Ano ibig sabihin, practice the presence of God every day? Lagi kang papasok sa presence ng Diyos. Lagi kang makikifellowship sa presensya ng Panginoon. Lalo na sa umaga, pagkagising mo pa lang, put God first. No? At si David, sa mga awit niya, sa Psalms, maraming binabanggit doon na sinisimulan niya ang araw sa kaumagahan pa lang, no? Sa pagkagising. No? At merong pag-aaral sa mga tupa na ang mga pastor sa Middle East, no, dinadala yung mga tupa madaling araw pa lang. Bakit? Kasi nandoon yung hamog, ano? Yung hamog sa damo. Sa madaling araw, malamig, pero nandoon yung hamog. Kaya dinadala mga pastor, inilalabas madaling araw yung mga tupa. At dinidilaan nila yung mga hamog sa damo. No? Ngayon, pag sumikat ng araw, nagliwanag na, unti-unti nawawala na yung hamog. At yung hamog sa damo, natutuyo na, nawawala na. Ito na yung isang tupa na hindi nagising ng maaga. At siya ay pupunta doon. Pag pumunta siya sa damuhan, tuliro siya. Hindi niya maalam kung saan siya pupunta. At parang merong kulang, may nawawala sa kanya. Then, ito raw mga tupang ito na tanghaling gumising na hindi nakainom nakalik ng hamog sa damuhan. Ito yung hindi kontento. Ito yung hindi kontento, kaya balais siya at napapapunta siya sa iba-ibang lugar, tumataliwas siya sa kalipunan ng maraming tupa. Nag-iiba siya hanggang sa mahulog siya sa bangin, hanggang sa maligaw siya at lapain siya na mabangis sa hayop. Siya yung nagiging tupang ligaw. Bakit? Kasi hindi siya nakasama sa gumising ng maaga para dilaan at uminom sa mga hamog na nandoon sa mga damuhan. Abay, malaki palang epekto doon. At yung mga tupa na nakalik, nakadila, nakainom ng mga hamog sa damuhan, sila ay kontento na ilid ng kanilang pastor, kontento kung saan sila dalhin, payapa sila, at kompleto ang araw nila. May epekto pala yun. So yung mga tupang ligaw pala, yan yung mga hindi nakainom ng hamog sa madaling araw. No? So ibig sabihin, referring to us as children of God, as disciples of Christ, tinuturo tayo ng Panginoon, sinasabi tayo na sa umaga pa lang, hanapin na natin ang Panginoon. Ano? Open the Word of God, open the Bible, at madaling araw pa lang, no? O kaya pagkagising mo pa lang, huwag ka munang magtututbrush, huwag ka munang magluluto, huwag ka munang maliligo, huwag ka munang gagawa ng iba. Unahin mo ang salita ng Panginoon. At pag inuna mo ang salita ng Panginoon, inuuna mo ang Panginoon. Okay? At unahin mo ang presence of God. Go into the presence of God and pray. Kausapin mo siya, then meditate the Word of God. So, sa presence of God, may iba-ibang level yan. Kailangan, habang kayo nasasanay, practice the presence of God, palalim kayo ng palalim sa presence of God. Palalim ng palalim. Para kayong lumubog sa tubig na sa pampang ay mababaw. Then habang kayo ay pumupunta sa kalagitnaan ng dagat, ay palalim ng palalim, ng palalim, ng palalim, ng palalim. Nako, ako'y may karanasan yan, ako'y bata pa. Nagpunta kami sa beach. Alam nyo, namatay yung magulang ko. Hindi ko naikwento ito. Hindi ko naikwento. Naikukwento ko sa church ngayon, na naalala ko. Na ako'y bata pa, siguro mga around, mga 9 years old. No? Mga 9 years old. Binili ako nung mother ko ng yung flipper, yung palagay sa paa. Kasi hindi ako marunong maglangoy . Yung
parang mga fragment yung nilalagay sa paa. Eh, pag suot ko yun, abay nakakapaglangoy ako, gaganon ko lang, natakbo na ako. Tapos mayroon akong goggle na may snorkel, no, na mahabang tubig yun, nakakahinga ako. Pero alisin mo yun, lulubog ako. Eh, nasa beach kami, humiwalay ako doon sa maraming tao at nagandahan ako doon sa barko. Sabi ko, parang ang lapit-lapit, punta ko nga, lalapit ako, lapit. Abay, nalibang ako, kinasusimming ko, ba yung lapit. Pagtingin ko sa likod ko, napakalayo ko na pala. At ako'y dinadala ng alon. Hinihigop ako doon sa malalim at dumala ako, nagpanik ako dahil ang lakas na ng hagot, ng tulak ng alon papunta sa gitna at ako'y hinihigop papunta sa gitna at ako'y malulunod. At sa pagpalag kong gano'n, natanggal yung gagawin ko. Sabi ko, hindi na bale, basta buhay ako. Naku, ito nang katapusan ko. Eh, bata pa ako, kala ko mamamatay na ako. Buti ka mo, hindi natanggal yung gano'n ko sa paa. At ako'y nagwawala, kalaban ko ang alon at hindi ko na makontrol, hindi ko na matungtungan ang lupa. Nung isinasabi ko, bahay ako nalubog, ay napakalalim na pala. Naku, malulunod ako, ginawa ko, nilabanan ko, at kinabiyo ko yung paa ko. Pabalik, 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 pabalik sa pampang. At ako'y hingal. At after 1 hour, nakita ko yung bata, may dala-dala yung gagawin ko. Hey bata, saan mo ganyan? Akin yan, ha? Napulot ko dito kanina. Akin yan. Eh, bumalik, binalik ng alon. Ano? So, unless natutunan ko doon, habang lumalam tubig, hindi mo na makokontrol ang sarili mo at dadalhin ka ng tubig doon sa kalaliman. Sa positive na pag-uusap patungkol sa presence of God, ganan sa presence of God. Practicing mo God's presence. Merong malalim na lugar sa presence of God na kapag nakasanayan mo doon sa malalim na karanasan sa presence of God, hindi mo nakokontrolin ang sarili mo. God is the one who will control you. And you will be filled and be flooded with the presence of God. No? Alam niyo, ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit, ang another word dyan, spirit-controlled person or spirit-controlled life. When you are filled with the Holy Spirit, you are under the control of the Holy Spirit. Bakit? Ang isang taong puno o puspos ng banal spirito ay taong masunurin na wala siyang ginawa kundi sumunod at sumunod at sumunod at sumunod kung saan siya dadalhin ng Holy Spirit. Kasi he is controlled by the Holy Spirit kasi he is spirit-filled believer. And that is in the presence of God, doon ka pupuspusin ng Diyos ng kanyang presensya. Practicing the presence of God ay tuturuan ka ng Diyos na lumalim sa karanasan sa presensya ng Diyos at dadalhin ka sa kalaliman na ang ma-experience mo ay hindi mo na kontrol ang sarili, kundi is the Holy Spirit who will control your life, who will control your thoughts, your words, your action, kasi ikaw ay mabubuhay sa kabanalan, you are filled and flooded with the fullness of God. So mahalaga ang presence of Diyos. Enjoy the presence of God. Tingnan nyo sa Psalms 42 verse 7. Deep calls to deep at the sound of your waterfalls. No? All your breakers and your waves have passed over me. Tinatawag daw siya ng kalaliman. Ng kalaliman. Deep calls to deep. Tinatawag siya ng kalaliman sa malalim pang tubig. Na tulad nito ay yung ikaw ay napaloob sa waterfalls, no? Na all your breakers and your waves have passed over me. May malaking body of water na lumulukob sa iyo, tumatakip sa iyo, na ikaw ay under the control of that malaking body of water na tumatabon sa iyo. Yun ang ibig sabihin. At ang Diyos ay nag-aanyaya, halika sa mas malalim pang karanasan sa aking presensya. Nung sinabi ito ng Panginoon, no? Si David ba ang writer nito? No, si David. Namumroblema si David, no? Meron siya problema, no? Tingnan nga natin, no? Maganda itong talatang ito eh. Psalm 42 verse 7. Psalm 42 verse 7.
Deep calls to deep. At the sound of your waterfalls, all your breakers and your waves have passed over me. Basahin natin yung context. Yung itaas at yung ibaba ng verse 7. Verse 6. My soul is in despair within me. Therefore I remember you from the land of the Jordan and the peaks of Hermon from Mount Mizar. No? So, tatlo yung binanggit na lugar dito. Yung Jordan, yung taluktok ng bundok ng Hermon, isa raw yung pinakamataas na bundok, yung Hermon, and Mount Mizar, isa naman sa pinakamababang bundok. No? Sa iba-ibang lugar, Mizar, Hermon, Jordan, aalalahanin kita, no? Sa lupain ng Jordan, ibig sabihin ng writer si David, kahit saan siya nandoon, ikaw ang iisipin ko, aalalahanin kita. Bakit? My soul is in despair within me. Ibig sabihin, my soul is deeply discouraged. But I will remember you. Pero aalalahanin kita kahit discouraged ako. At ang answer ng Panginoon sa nadi-discourage na kaluluwa ay ito, verse 7, deep calls to deep at the sound of your waterfalls. Halika anak, nadi-discourage ka, ako solusyon. Magpakalalim ka sa aking presensya. Come into my presence. Come at magpakalalim ka. Practice my presence. No, enjoy my presence. Dito mo matatagpuan ang solusyon. Kung ikaw ay in despair, o ikaw ay discouraged, deeply discouraged, ang presensya ko, ang katugunan sa iyo. No? Magkakaroon ka ng solusyon when you are in my presence. Why? At sabi sa verse 8, no? Kapag ikaw ay may problema, deeply discouraged, verse 7 ang answer. Deep calls to deep. Magpakalalim ka sa presence ng Diyos. No? At anong mangyayari? Verse 8, the Lord will send His goodness in the daytime and His song will be in me in the night. A prayer to the God of my life. Una, sa verse 6, sinabi ni David na siya ay deeply discouraged. Sa verse 7, ang Diyos ay naghayag sa kanya na ang solusyon ay ang presensya na. At siya ay pumalaot sa malalong na presensya ng Diyos. Meaning, be filled and be flooded with the fullness of my presence. And time will come, you will no longer control your life. But I am the one who will control your life. No? Even those situations, those negative situations, kokontrolin ko, sabi ng Panginoon. Kasi ganyan yung karanasan ng tao eh. Pag ikay nasa mababaw na tubig, kaya mong pumunta. Saan gusto ko pumunta doon? Mababaw, hahakbang ka lang. Pero subukan mo, pag hanggang hita na, medyo hirap ka ng humakbang. Hanggang baywang, mabagal ang paghakbang mo. Pero kontrolado mo pa rin. Gusto ko pumunta dito. Gusto ko pumunta dito. Pag hanggang dibdib, pwede pa rin pero mabagal na. Pero pag ito ay angkos tao at dinadala ka na ng kalipunan ng mga alon, hindi mo na makokontrol sarili mo. Ang tubig ang kokontrol sa'yo. Dadalhin ka sa malalim. Ganyan ang presensya ng Diyos. And the more you are filled with the Holy Spirit, the more God will control your life and God will bring you doon sa pinakamalalim na karanasan sa kanyang presensya. Remember Moses, no? Na-experience ang presence of God sa Mount Sinai. No? Then pagbaba niya, imagine, 2 beses mga 40 days and 40 nights. No? Walang inuman, walang kainan, hindi siya namatay. Dahil ang presensya ng Diyos nagbigay ng buhay sa kanya. Pagbaba niya, isang araw, sabi niya sa Panginoon, Lord, if I found favor in your sight, kung ako'y nakasumpong ng pabor sa iyo, show me now your glory. At ay sabi na, kailan ba huli na-experience o nakita ang glory ko? Kailan lang? Ano ibig sabihin ni Paul, ni Moses? Hindi ba niya naranasan ang presence ng Diyos, ang glory ng Panginoon? Naranasan niya.
Ito lang ang point ni Moses. Lord, ipaparaphrase ko mo, ang sarap pala sa presence mo, nakaka-addict sa presence mo. I want more of your glory. Para bang kumbaga sa pagkain una, hindi mo pinapansin. Nung natikman, bay, masarap pala. Pingi pa nga, ubos na. Bili pa tayo. Masarap pala yan. Ano? Ay mong tantana. Para bang yung lansones niya napakatamis. No? Umpisa, pagtingin mo, alam ko ang lasa ng lansones. Taga rito ako, Laguna Diyan ako lumaki sa lansones. Pero natikman mo yung mata, teka muna. Hindi mo namamalaya, isang kain, naubos mo na. Tumaas tuloy ang blood sugar mo. Yes, hindi mo mamamalayan. Kain ka ng kain dahil masarap. Ganyan, sa lalim ng presence ng Diyos. Pag na-experience mo ang malalim na presence ng Diyos, akala mo, 15 minutes ka lang, presence ng Diyos, pagtingin mo sa sarili, 3 oras na pala mo sa presence ng Diyos. At yan ang gusto maranasan ni Moses, Lord, I want more of your glory. Show me now your glory. Ano show me now your glory? 40 days and 40 nights ka. Pero gusto ni Moses maranasan, maulit-uli. Alam mo sabi ng Panginoon, Moses, tuturuan kita ng bago. Ito, pinaparaphrase ko sa iyo. This time, you will not see my glory. Ilalagay kita sa pagitan ng 2 bato, isisingit kita doon. At tatakpan ko ang mata mo. Ako'y dadaan. I will pass before you. Then, pag ako'y nakalampas, tatanggalin ko ang kamay ko sa mata mo, you will see the similitude of my presence, my back parts. At ang sabi ng Panginoon, you will not able to see my glory, but my goodness shall pass before you. Abay, kakaibang karanasan nyo. Hindi ka makikita ang glory ng Diyos, pero yung goodness of the Lord, mararanasan niya. Ma-experience niya. At na-discover ko, ang goodness of the Lord ay equivalent to God's glorious presence. Hindi mo nakita ang presence ng Diyos, pero yung gagawin ng Diyos sa kabutihan na equivalent sa kanyang presensya, para mo na rin siya nakita. Para mo rin siya nakita kasi ipakikita ng Diyos yung kanyang kabutihan sa buhay mo. My goodness shall pass before you. See, talaga naman nakaka-addict ang presence ng Diyos. Kung tamad ka manalangin, mag-stop ka sa 5 minutes. Bukas, magiging 10 minutes na yan. Sa third day, magiging 20 minutes na yan. Matapos ang 1 week, makaka-1 oras ka na. Palalim ng palalim. Kaya, pag ikaw ay nasa presence ng Diyos, bahala ng Panginoon sa lahat. The Lord will send His goodness in the daytime. Ito sinasabi ko sa inyo, yung goodness of the Lord, ipararanas sa iyo when you are in the presence of God. At kung ikaw ay namimighati, discouraged, malungkot, ito pa ang sabi ng Panginoon. Psalm 16 verse 11, you will make known to me the way of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. Discouraged ka, malungkot ka, sawing palad ka. Pag ikaw ay napaloob sa presence ng Diyos at dinala ka ng Diyos sa malalim na karanasan sa kanyang presensya, deep calls unto deep, tanggal yung lungkot mo, tanggal yung problema mo. Because God will fill your heart with His joy, because in the presence of God, there is the fullness of joy. And joy is a spiritual force. It is power from the kingdom of God that can set you free. This is the joy of the Lord that will become your strength. Di ba yun sinabi sa Old Testament? The joy of the Lord is our strength. When you are weak spiritually, you'll become strong in the presence of God because God will fill you with His joy. If you are sick, go into the presence of God and He will make you strong because the joy of the Lord will be your strength. No, ako po ay tinamaan Euro, pati na ako nalulungkot din ako dahil, Lord, sabi ko mukhang ito na yata ang wakas ko. Mukhang unti-unti mo na akong hindi gagamitin sa pulpit. Mukhang matatapos na ang papel ko dito sa lupa.
Yun ang pumapasok sa gabi, nagigising ako. Pag ako nagising, pumapasok ko sa presence ng Diyos. I will open the Word of God. I will talk to Him. At bagaman nandun ang kalungkutan sa aking puso, then suddenly, pagising ko ng umaga, may panibago akong kalakasan. And the joy of the Lord is overflowing. Overflowing sa aking puso, sa aking buhay. Bakit? Kasi pumasok ako sa presence ng Diyos at pagising ko ng umaga, a new beginning. At kahit hindi ako makalakad ng ayos, I am full of God's joy. And because of that joy, I became strong in the Lord hanggang sa ibinalik ng Diyos ang kalakasan ko hanggang sa ako'y pinagaling ng Panginoon. One time, sabi ng Panginoon, talian mo ang gripong yan, ang faucet nyo na natutumba. Tinalian ko. Kasi bagong kabit lang yun, bakit lungay niya ito? Kasi malambot yung base. Sabi pa, talian mo. Bakit Lord? Basta talian mo. Ako binyuro, konting kilos ko, pagod ako. Lahat ng lakas ko, ibinuhos ko na doon, tinali ko mabuti. And nung naitali ko, pinukpuk pa ako ng pako. Matibay, hanggang ngayon, matibay yung grip na nakatali. Sabi ng Panginoon, kaya pala, sabi ng Panginoon sa akin, wala nang pag-asa yung gripo, pero ngayon, tinali mo, bumalik sa dati, at mas maganda pa kaysa dati. Diretso at matatag. Ganyan ang gagawin ko sa iyo. I will heal you, and I will restore your strength. Wow, that was a Rhema word from the Holy Spirit. A Rhema word. Listen, prophetic word. Personal prophetic word is a Rhema word from God. At iningatan ko yung prophetic word na yung Rhema word of God. At yun ang binabalik ko sa Panginoon. Lord, sinabi mo, you will heal me. You will restore my strength. So be it, Lord. I believe you, Lord. Because Jesus, ginamitan ko na ng verse. Sabi, Jesus took my sickness and carried my diseases. And by your wounds, Jesus, I was healed 2,000 years ago. And I am healed right now. At kahit hindi ko kaya lumakad ako ng walang tungkod. Then within a week, I was completely healed. Within a week, nakakalakad na ako walang tungkod. Umakit ako ng pulpit preaching the Word of God na walang tungkod, nakakalakad uli ako. Tuwan-tuwa ang mga kapatid sa Panginoon. Dahil sa tingin din nila, mukhang wala na ako. Kung ako'y nagre-rely sa isip ko, sabi ng isip ko, sabi ng demonyo sa isip ko, 2 months from now, mamili ka na ng wheelchair kasi 2 months from now, ihanda mo sarili mo dahil mag-wheelchair ka na. 2 months from now. Kinakain ng neuropathy yung buong katawan ko, namamanid na. Pero God who dwells in me, Jesus who is in me, is greater than he who is in the world. He is greater than any sickness and disease. He is greater than any problems in this life. God is greater than any problems. God is good. At naranasan ko, hindi ko nakita ang presence ng Diyos, pero naranasan ko ang pagdaan ng goodness of the Lord sa aking buhay. God bless everyone. So mga kapatid, akala ko matatapos ko itong paksa, how Logos can become the Rhema Word of God. Nasa number 1 pa lang tayo. Ito ay hanggang number 4. So ituloy po natin sa next week. Okay? Okay lang yan para unti-unti. Ano? Kaya ang sabi sa atin ng Panginoon, Ephesians chapter 3 verse 19 at saka sa verse chapter 5 ng Ephesians verse 18, be filled with the Holy Spirit every day. Be filled and be flooded with the life of God. Okay? So, ang pagbababad po, paglalagi sa presence ng Diyos, parang karne na minamarinade. No? Ito yung tawagin ko principle of marination. Ano itong principle of marination? The process of soaking food, usually meat or fish, in a seasoned liquid marinade before cooking. It also tenderize the meat. Yung pagbabad sa seasoning, patatagalin mo yun. Kung alin ang mas
tanungin ko kayo, alin ang mas, kasi sa marinade, pag sa marination, inaabsorb ng karne yung lasa ng pinagbabaran. So ang tanong, alin ang mas malasa na lasa ng pinagbabaran? Yung binabad ng 10 minutes o yung binabad ng 2 hours? Ang sagot, yung binabad ng matagal, yung 2 hours. Ganyan din sa presence of God, may principle of marination in the presence of God. Pag bumabad ka sa presence of God, ma-absorb mo yung pinagbabaran mo. Who is God? God is good. You will absorb the goodness of the Lord. God is kind. You will become kind. God is gentle. You'll become gentle. God is full of patience. You'll become full of patience. God, God is powerful. You'll become powerful. No? So, yung attributes of God, ma-absorb mo until you become like the Lord Jesus Christ. Yung Christ-likeness ni Jesus, makikita sa iyong buhay when you immerse yourself, kapag minarinate mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Maglalasa ka kung ano ang lasa ng Diyos, kung ano ang Panginoon. Yun ang makikita sa iyong katauhan, makikita ng mga tao. Kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka mag-preach, may mararamdaman sila sa iyo. One time, pinapractice ko yung presence of God every day. One time, bumili ako sa butika, sa pharmacy. Bumili ako. May binili ako. So, drinks yata, binili ko. So, sabi nung sales lady doon, Sir, sino ba kayo? Taga saan ho kayo? Taga Rian lang ako. Kaya pala ilang araw, pag ako yung bibil doon, tingin-tingin na parang may gustong itanong. Parang may gusto itanong. Sabi, ay, ganyan mo ba? Naku, gusto ko yung mga gospel song. Hindi mananampalataya. Siya hindi nakati sa magtanong. Kasi meron siyang nararamdaman na dala-dala kong presensya sa aking buhay na nararamdaman niya. People will know who you are. Kahit hindi mo introduce ang iyong sarili, people will know who you are. People will know you by your anointing. Ngayon, usong-uso yung ang mga ministers, ang mga workers, ang mga servants of God, ang mga pastor ay after sa title. Naku, hindi po masama maging bishop. Napakaraming na gusto maging bishop at yung iba, hindi naman maging bishop dahil walang church. Walang church mismo. Bumabayad. Yung iba naman, may sindikato na nagpapabayad. Bayaran mo lang kami ng 5,000 o 3,000. Bishop ka na. Kahit walang church na hinahandilan, hindi pa nga siya pastor, walang church. Maraming sindikatong gano'n. Pag tinanong mo, mga Kristiyano, ako piniprepare nitong mga ito, buhay nila sa impyerno, hindi lulusot sa Panginoon niya, yung panluloko at pagiging materialismo. So, praise God sa panahon ngayon, ang mga tao after sa title. Maging after tayo sa presence of God. Kahit hindi mo introduce, ba meron pa nagagalit, wag mo akong tatawanin basta pastor, call me bishop. Pinapagalito yung mga miyembro, abay, nagagalit. At parang yung sa crusade ng isang evangelist sa Aranete, pinatabi na lahat dahil yung mga may sakit dadaan doon sa aisles. Merong isang nakaganon, ayaw tumabi. At pinatatabi ng usher, Sir, tumabi daw po kayo. Wag mo akong ganyan, hindi mo ako kilala. I'm a bishop. Ngali-ngali kong batukan Anong bishop? Di pastor nga, di ka dapat hindi ka submissive Pinapatabi na. Sinabi na nga ng evangelist, tabi kayo at dadaan ng mga walang tatayo sa gitna. Abay, siya nakaganon. Para siyang guardia sa gitna. Hindi na siya pinatulan ng asa. Hinaya siya, nag-iisa sa gitna. Pag ganon-ganon. May saklob pa siya yung parang sa Jew. Sabi, ngali-ngali kong kausapin, alam mo, nakakahiya ka. Sa pangalan, ginamit pa bishop. So, wag pagdaliya. Wag after sa title. After tayo sa presence of God. God bless everyone.
talakayin, ituloy natin ito next week. Ano? Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya na ito pala sikreto. Unang sikreto, number 1, is to practice the presence of God every day. Para ang logos na sa amin, the whole Bible, the Word of God, becomes Rema, Word of God, sa aming puso. Maraming po salamat sa gabi ito. Pagpalaan ng bawat isa, may the Rema Word of God heal those who are sick right now in the name of Jesus. Maraming po salamat. Pagpalaan mo, na gamitin mo bawat isa na i-share itong salita ng Diyos, this video, sa mga pastor, evangelist, sa mga co-workers, sa mga churches, at gamitin mo ang iyo pong mga lingkod, Panginoon, to share the gospel through this video. And all glory and honor belongs to you, Lord Jesus. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. God bless everyone po.